Si Marquez ay isang 21-year-old overseas Filipino worker. Humihingi siya ng payo patungkol sa annulment. Ayon kay Marian, dati na raw siyang inaabuso ng kanyang asawa at sinasaktan nito dahil sa ito daw ay isang drug addict. Napilitan daw mag-OFW si Marian at siya na lamang ang mag-isang bumubuhay at sumusuporta sa kanilang 3 anak. Nais malaman ni Marian kung maaari niyang ipa-annul ang kanilang kasal base sa physical abuse at drug addiction ng asawa. Marian, dumulog ka na sa isang abogado kung kanino mo maaaring idetalye ang patungkol sa pag-aasawa mo. Hindi kasi lahat ng physical abuse at addiction case sa mag-asawa ay binibigyan ng korte ng annulment decree. Sa kaso ng Dedel versus Court of Appeals, GR number 151867 noong January 29, 2009, ang mga sinasabi mong grounds para sa annulment ay sinabi ng Korte Suprema na dapat ay maipakitang manifestation ng isang disordered and incurable personality na nagiging cause ng kawalan ng kakayahan ng isang tao na magampanan ang essential marital obligations niya. Sa kaso pa rin ng Dedel, sinabi ng Korte Suprema na ang grounds ng alcoholism abuse ay madalas na grounds lamang sa legal separation at hindi annulment, ayon sa Article 55 ito ng Family Code. Sa kasong araw ng Marcos versus Marcos, sinasabi na ang Article 36 o psychological incapacity ay malaki ang ipinagkaiba sa legal separation. Ang grounds kasi ng legal separation ay physical violence, moral pressure, civil interdiction, drug addiction, habitual alcoholism, sexual infidelity, abandonment at iba pang katulad na akto. Sa madaling salita, ang mga ito ay grounds lamang para sa legal at hindi upang mapawalang bisa ang kasal. Kung nais mo talagang mapaanal ang inyong kasal, mas kinakailangan mo ang komprehensibong pakikipag-usap sa iyong abogado ng mga detalye upang ma-establish ninyo ang tamang grounds para sa annulment ng marriage. Tandaan na ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba, depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong napiling abogado. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.